Suratun Nisa, ang mga kababaihan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. O sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo mula sa iisang kaluluwa, si Adan, at mula sa kanya ay nilikha ang kanyang asawa, si Eva, at mula sa kanilang dalawa ay naglitawan o nangagkalat ang maraming mga kalalakihan at kababaihan. At matakot kayo sa Allah na siyang hinihinga ninyo sa pamamagitan niya ng inyong mga karapatan at magbigay kayo ng pitagan at paggalang sa ugnayang kamag-anakan ng mga sinapupunan. Katotohanan, ang Allah ay lagi nang nagmamasid sa inyo. At inyong ipagkaloob sa mga ulila ang kanilang mga yaman o ari-arian at huwag ninyong papalitan ng inyong mga sirang ari-arian ang kanilang mga mabubuting ari-arian. At huwag ninyong kamkamin, lustayin o ariin ang kanilang yaman upang idagdag ito sa inyong mga yaman. Katotohanan, ito ay lagi ng isang malaking kasalanan. At kung inyong pinangangambahan na hindi ninyo magagawang maging makatarungan sa mga naulilang babae, magkagayoy, pakasalan ang ibang mga babaeng inaakala ninyong makasisiya para sa inyo, 2, 3, o 4. Ngunit kung inyong pinangangambahan na hindi ninyo magagawang magiging pantay, magkagayoy, pakasalan lamang ang isa o yaong mga aliping taglay ng inyong kanang kamay. Iyan ay higit na marapat upang kayo ay hindi kumiling sa gawaing di makatarungan. At inyong ipagkaloob sa mga babae na inyong pakakasalan ang kanilang handog ng buong puso. Ngunit kung sila ay nagkusang isauli sa inyo ang anumang bahagi ng bagay nito, magkagayon, inyong tanggapin ito ng buong kasiyahan at kaluwagan ng loob. At huwag ninyong ipagkaloob sa mga mahihina ang pag-iisip, wala sa tamang pag-iisip ang inyong yaman na ginawa ng Allah bilang isang paraan ng pagtataguyod na iniatang para sa inyo. Subalit siya ay inyong tustusan, pakainin at lingapin mula rito at sila ay inyong bihisan at mangusap sa kanila ng mga pananalitang may kabaitan. At inyong subukan ang mga naulila hinggil sa kanilang kakayahan hanggang sila ay umabot sa wastong gulang ng pag-aasawa. Kaya kung inyong nararamdaman sa kanila ang matuwid o mahusay na pagpapasya, ibigay sa kanila ang kanilang yaman at huwag itong lamunin o kamkamin ng may pagmamalabis at pagmamadali sanhi ng pangamba na sila ay magsilaki. At sino mang nakaririwasa na tumatayo bilang tagapag-alaga ay nararapat magtimpi sa pagkuha ng kabayaran. Ngunit sino man ang mahirap, hayaan siyang tumanggap ng kabayaran ng ayon sa paraang marapat. At kapag inyong ililipat sa kanila ang kanilang yaman, kumuha ng saksi para sa kanila at ang Allah ay sapat bilang tagapagtuos ng mga gawa. Para sa mga lalaki ay isang kaukulang bahagi mula sa anumang yamang iniwan ng mga magulang at malalapit na kamag-anakan, at para sa mga babae ay isang kaukulang bahagi mula sa anumang yamang iniwan ng mga magulang at malalapit na kamag-anakan. Maliit man o malaki, isang marapat na bahagi. At kapag sa oras ng pamamahagi o paghahatian ay naroroon ang ibang mga kamag-anak at mga ulila at mga mahihirap, sila ay inyong bahaginan ng anuman nito at mangusap sa kanila ng mga pananalitang may kabaitan. At hayaang pangambahan niyaong mga tagapangasiwa ng pamana ang kawalang katarungan kung sila sa gayon ding katayuan ay mag-iwan ng mga mahihinang anak mula sa kanilang pagyaw at mangamba para sa kanila. Kaya hayaan silang matakot sa Allah at mangusap sa kanila ng mga pananalitang makatarungan. Katotohanan,
Yaong mga lumalamon sa yaman ng mga ulila ng may kamalian ay lumamon lamang ng apoy sa kanilang mga tiyan, at katiyakan sila ay papasok sa naglalagablab na apoy. Ang Allah ay nagtatagubilin sa inyo hinggil sa inyong mga anak ukol sa kanilang bahagi sa pamana. Para sa lalaki, anumang katumbas na bahagi ng dalawang babae, ngunit kung may mga anak na babae lamang, dalawa o higit pa, sa kanila ay 2/3 ng pamana. Kung may isa lamang, ang kanyang bahagi ay kalahati, at para sa mga magulang, bawat isa sa kanila ay 1/6 na bahagi ng naiwang pamana kung siya na namatay ay may naiwang anak. Subalit kung siya ay walang naiwang anak at ang mga magulang lamang ang mga tagapagmana mula sa kanya, magkagayon ang kanyang ina ay may 3 bahagi. Kung siya na namatay ay may naiwang mga kapatid, lalaki o babae, para sa kanyang ina ay 1/6 na bahagi. Ang pamamahaging ito ay pagkatapos ng pagbabayad sa alinmang huling habilin na kanyang maaaring ginawa o mga utang. Ang inyong mga magulang o ang inyong mga anak, hindi ninyo nababatid kung alin sa kanila ang higit na malapit sa inyo sa kapakinabangan. Ang pamamahaging ito ay isang tungkulin iniatang ng Allah, at ang Allah ay lagi nang nakababatid, tigib ng karunungan. Para sa inyo ay kalahati ng anumang pamanang iniwan ng inyong mga asawang babae kung sila ay walang anak. Ngunit kung sila, mga asawang babae, ay may iwang anak, sa inyo ay 4/4 ng anumang kanilang may iwan pagkatapos tuparin o bayaran ang alinmang huling habilin na kanilang ginawa o mga utang. At para sa kanila, mga asawang babae, ay 4/4 kung kayo ay walang may iwang anak. Ngunit kung mayroon kayong may iwang anak, magkagayon, ang kanilang bahagi ay 8 ng inyong pamanang may iwan pagkatapos tuparin o bayaran ang alinmang huling habilin na inyong ginawa o mga utang. At kung ang lalaki o babae ay walang naiwang ninuno o inapo, ngunit meron siyang kapatid na lalaki o babae, ang bawat isa sa kanila ay 1/6 na bahagi. Ngunit kung sila ay higit sa dalawa, kanilang paghahatian ang 3 bahagi pagkatapos tuparin o bayaran ang alinmang nagawang mga huling habilin o mga utang, hanggang walang pinsala na naidulot sa sinuman. Ito ay isang tagubilin na nararapat ninyong tupdin mula sa Allah, at ang Allah ay maalam, mapagparaya. Ito ang mga hangganang itinakda ng Allah, at sinuman ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo, siya ay kanyang papapasukin sa mga hardin ng kaligayahan sa paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos upang mamalagi roon ng walang hanggan, at iyan ang dakilang tagumpay. At sino man ang sumuway sa Allah at sa kanyang sugo at lumabag sa kanyang mga itinakdang hangganan, siya ay kanyang papapasukin sa apoy upang mamalagi roon ng walang hanggan, at para sa kanya ay isang nakahihiyang parusa. At iyong mga nakagawa ng fahisha, kahalayan, at bawal na pakikipagtalik mula sa inyong mga kababaihan, magpakita kayo ng 4 na saksi mula sa inyo laban sa kanila. At kung sila ay sasaksi sa katotohanan ng paratang, sila, mga nagkasalang babae, ay inyong ikulong sa kanilang sariling mga pamamahay hanggang sila ay abutan ng kamatayan, o hanggang ang Allah ay gumawa para sa kanila ng ibang paraan ng pagpaparusa. At sa dalawang nagkasala ng bawal na pakikipagtalik na kabilang sa inyo, sila ay inyong kapwa parusahan. At kung sila ay magsisi at itinuwid ang kanilang masamang asal, sila ay inyong iwanan. Katotohanan, ang Allah ay laging tumatanggap ng pagsisisi, maawain. Katotohanan, ang pagsisisi na tinatanggap ng Allah ay yun lamang para sa mga taong nakagawa ng kasamaan, sanhi ng kamangmangan at pagkaraay, dagli ang nagsisi at nagbalik loob. Sila yung mga patatawarin ng Allah. Ang Allah ay lagi ng maalam, tigib ng karunungan.
At hindi maituturing na nagsisisi iyang mga taong patuloy na gumagawa ng mga kasamaan hanggang kapag ang isa sa kanila ay abutan ng kamatayan. Siya ay magsasabing, katotohanan, ako ay nagsisisi na ngayon, at hindi rin maituturing na nagsisisi yaong mga taong namatay habang sila ay mga di naniniwala. Sa kanila ay aming inihanda ang isang mahapding parusa. O kayong mga naniwala, hindi pinahihintulot para sa inyo na manahin ang mga babae ng sapilitan labag sa kanilang kalooban, at huwag kayong maglagay ng paghihigpit sa kanila upang inyong makuhang muli ang anumang bahagi ng mahar na inyong ipinagkaloob sa kanila, maliban kung sila ay nagkasala ng hayagang kahalayan o pakikiapid, at kayo ay dapat mamuhay sa kanila ng may kabaitan, sapagkat kung sila ay inyong kinamumuhian, marahil inyong kinamumuhian ang isang bagay, at ginagawa ng Allah dito ang maraming kaakibat na kabutihan. Ngunit kung nais ninyong palitan ang isang asawa ng iba, at kayo ay nakapagbigay na sa isa sa kanila ng isang kintar, isang malaking halaga bilang mahar, huwag kayong kumuha mula rito ng kahit kaunti man ito. Kukuhanin ba ninyong muli ito sa di makatarungang paraan at sa hayag na kasalanan? At paano nga ba ninyo magagawa pang kuhaning muli ito sa kanila samantalang kayo ay nakadaop na o nagtalik na sa isa't isa, at sila ay tumanggap na mula sa inyo ng isang matibay na kasunduan ng kasal? At huwag ninyong pakasalan ang mga babae na naging asawa ng inyong mga ama, maliban sa anumang pangyayaring naganap na noon pa. Katotohanan, ito ay isang uri ng kahalayan at kasuklam-suklam sa paningin ng Allah, at kasamaan bilang isang pamamaraan. Ipinagbawal sa inyo para pakasalan ang inyong mga ina, ang inyong mga anak na babae, ang inyong mga kapatid na babae, ang mga kapatid na babae ng inyong ama, tiyahin sa ama, ang mga kapatid na babae ng inyong ina, tiyahin sa ina, ang mga anak na babae ng inyong kapatid na lalaki, ang mga anak na babae ng inyong kapatid na babae, ang ina-inahan na nagpasuso sa inyo, ang mga kapatid sa gatas, mga anak ng babaeng nagpasuso sa inyo, ang mga ina ng inyong mga asawa, biyenan, ang mga anak na babae sa ibang lalaki ng inyong asawa na nasa inyong pangangalaga, na ipinanganak ng inyong mga asawa na nagkaroon kayo ng pakikipagtalik, ngunit walang pagkakasala sa inyo sa pagpapakasal sa kanilang mga anak, kung walang nangyaring pakikipagtalik sa inyo at sa kanilang ina. Ang mga asawa ng inyong mga anak na lalaki nagmula sa inyong mga sariling laman, at ang dalawang magkapatid na babae nang magkasabay, maliban sa mga pangyayaring naganap na noon pa. Katotohanan, ang Allah ay lagi nang mapagpatawad, maawain. At ipinagbabawal din para sa inyo ang lahat ng mga babaeng may asawa, maliban sa mga aliping taglay ng inyong kanang kamay. Ito ay isang takdang pasiya ng Allah na iniatang sa inyo, at ipinahintulot para sa inyo ang lahat ng iba na di saklaw nito, mga naitakdang hangganan, subalit sila ay inyong hanapin o pakasalan sa pamamagitan ng mga handog mula sa inyong yaman, nagnanasa ng kalinisan at hindi ng bawal na pagkipagtalik. Kaya para sa anumang inyong kasiyahan ng pagpapakasal mula sa kanila, ipagkaloob sa kanila ang kaukulang kabayaran ng mahar bilang isang tungkulin, at walang pagkakasala sa inyo para sa anumang inyong kapwa na pagkasunduang di saklaw sa tungkulin. Katotohanan, ang Allah ay lagi ng maalam, tigib ng karunungan. At sino mang kabilang sa inyo ang walang kakayahang humanap ng panggugol upang pakasalan ang mga malalayang babaeng naniniwala, hindi mga alipin, magkagayon, maaari ninyong pakasalan iyong mga babaeng aliping naniniwala na taglay ng inyong kanang kamay. At ang Allah ang siyang nakaalam hinggil sa inyong iman, pananampalataya. Kayo, mga naniniwala, ay para sa isa't isa. Kaya sila ay inyong pakasalan ng may kapahintulutan sa kanilang mga pamilya,
o mga tagapangalaga at ipagkaloob sa kanila ang kanilang karampatang kabayaran, ang mahar, ng ayon sa paraang marapat. Sila ay nararapat na malilinis, hindi nagkasala ng bawal ng pakikipagtalik, at sila ay walang anumang lihim na kasintahan. At kung sila ay nag-asawa na at pagkaraan sila ay nagkasala ng kahalayan o pakikiapid, magkagayon para sa kanila ay kalahati ng parusa na ipinapataw sa mga babaeng malaya o walang asawa. Iyan ay para sa sino mang kabilang sa inyo na nangangambang siya ay mahulog sa pagkakasala. Subalit higit na mainam para sa inyo na kayo ay magkaroon ng pagtitimpi sa inyong sarili. At ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Hinahangad ng Allah na gawing malinaw para sa inyo kung ano ang marapat at bawal at upang kayo ay patnubayan sa mga mabubuting kaparaanan niyaong mga nauna sa inyo at upang tanggapin ang inyong pagsisisi at ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. At ang Allah ay naghahangad na tanggapin ang inyong pagsisisi, subalit yaong mga sumusunod sa kanilang masasamang pagnanasa ay naghahangad na kayo ay mailayo tungo sa malaking paglihis. Hinahangad ng Allah na gawing magaan ang mga pasaning tungkulin para sa inyo, at ang tao ay sadyang nilikhang marupok at mahina. O kayong mga naniwala, huwag ninyong kainin, lustayin o gamitin ang yaman ng iba sa inyo nang walang kabuluhan o walang katarungan maliban sa isang mabuting kalakalan sa pamamagitan ng pinagkaisang pahintulot ng isa't isa mula sa inyo. At huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili o huwag kayong magpatayan sa isa't isa. Katotohanan, ang Allah ay mawain sa inyo. At sino man ang gumawa niyan sa pamamagitan ng karahasan at kawalang katarungan, magkagayon siya ay aming ipapasok sa apoy, at iyan ay sadyang magaan para sa Allah. Kung inyong iiwasan ang mga malalaking kasalanan na ipinagbawal sa inyo, aming papawiin mula sa inyo ang inyong mga maliliit na kasalanan at kayo ay aming papapasukin sa marangal na pasukan ng paraiso. At huwag ninyong pagnasaan ang anumang biyayang ipinagkaloob ng Allah sa mga ilan sa inyo ng higit sa mga iba. Para sa mga lalaki ay isang bahagi mula sa anumang kanilang pinagsumikapan. Gayon din naman para sa mga babae ay isang bahagi mula sa anumang kanilang pinagsumikapan. At inyong hingin sa Allah ang kanyang biyaya. Katotohanan, ang Allah ay lagi nang maalam sa lahat ng bagay. At para sa lahat, kami ay gumawa ng mga tagapagmana upang italaga sa anumang yamang iniwan ng mga magulang at mga malalapit na kamag-anakan. At yaong mga kumilala o nagtiwala sa inyong mga pangako, inyong ipagkaloob sa kanila ang kanilang kaukulang bahagi. Katotohanan, ang Allah ay lagi ng saksi sa lahat ng bagay. Ang mga lalaki ay tagapaglingap ng mga babae sa pamamagitan ng karapatang ipinagkaloob ng Allah sa isa sa kanila sa lalaki, nang higit kaysa sa iba sa babae, at sa anumang kanilang ginugugol bilang panustos mula sa kanilang yaman. Kaya ang mga matutuwid na babae ay tapat na masunurin kanilang pinangangalagaan ang anumang dapat pangalagaan na ipinag-utos sa kanila ng Allah sa panahong wala ang kanilang asawa. At yaong mga asawang babae na inyong pinangangambahan na nagmamatigas, una sila ay inyong pagpayuhan. Subalit kung sila ay nagpupumilit, huwag sumiping sa kanila. At sa huli, sila ay saktan ng walang kalabisan. Subalit kung sila ay naging masunuring muli sa inyo, huwag ninyong hangarin ang daan ng pagkayamot laban sa kanila. Katotohanan, ang Allah ay lagi ng kataas-taasan, dakila. At kung kayo ay nangangamba ng di pagtupad sa pagitan ng dalawa, magpadala kayo ng tagapaghatol, isang nagmula sa kamag-anakan ng lalaki at isang tagapaghatol na nagmula sa kamag-anakan ng babae. Kung sila ay kapwa naghahangad ng pagkakasundo,
Ito ay itutulot ng Allah sa kanilang pagitan. Katotohanan, ang Allah ay lagi nang maalam, nakababatid sa lahat ng bagay. Sambahin ninyo ang Allah at huwag kayong magtambal ng anupaman sa Kanya at gumawa ng mabuti sa inyong mga magulang at sa mga kamag-anakan, sa mga ulila, sa mga mahihirap, sa mga malalapit na kapitbahay, sa mga malalayong kapitbahay, sa inyong mga kasamahan, sa mga manlalakbay, at sa mga aliping taglay ng inyong kanang kamay sa ilalim ng inyong pangangasiwa. Katotohanan, ang Allah ay hindi nagmamahal sa mga mapagmagaling sa kapwa-tao at mapagyabang. Yaong mga mararamot at naguutos sa ibang tao ng karamutan at kanilang itinatago ang anumang ipinagkaloob ng Allah sa kanila mula sa kanyang biyaya, at aming inihanda para sa mga di naniniwala ang isang nakahihiyang parusa. At yaong mga gumugugol ng kanilang yaman upang makita lamang ng mga tao, ngunit hindi naniniwala sa Allah at sa huling araw, at sino man ang kasamahan ng Satanas sa makatuwid, napakasama niya bilang isang kasamahan. At ano bang pinsala ang darating sa kanila kung sila ay naniwala sa Allah at sa huling araw, at sila ay gumugol sa anumang ipinagkaloob na panustos ng Allah sa kanila, at ang Allah ay lagi nang maalam sa kanila. Katotohanan, ang Allah ay hindi gumagawa ng pandaraya, maging ito man ay katumbas ng isang katiting na timbang, samantalang kung may isang kabutihan, ito ay kanyang dinaragdagan at nagkakaloob mula sa kanyang sarili ng isang dakilang gantimpala. Kaya paano pa kaya ang mangyayari kapag aming ipinarating mula sa bawat pamayanan ang isang saksi, at ikaw ay aming ipinarating, O Muhammad, laban sa mga ito, mga tao bilang saksi? Sa araw na iyon, sa araw ng pagkabuhay na muli, yaong mga di naniniwala at sumuway sa sugo, Muhammad, ay magnanais na sila ay maging tulad na lamang ng lupa na walang pananagutan, sapagkat hindi nila magawang itago ang anumang kanilang nagawang kasalanan mula sa Allah, kahit isa mang pahayag sa laysay. O kayong mga naniwala, huwag kayong lumapit sa pagdarasal habang kayo ay lasing, hanggang inyong nalalaman ang anumang inyong sinasabi, o habang kayo ay marumi na sa kalagayan ng janaba, maliban kapag kayo ay nakikiraan lamang sa daan ng masjid, hanggang kayo ay makapaghugas ng buong katawan. At kung kayo ay may sakit o naglalakbay, o ang isa sa inyo ay nanggaling mula sa balikuran, o kayo ay nakipagtalik sa mga babae, at kayo ay walang matagpo ang tubig, magkagayon kayo ay magsagawa ng tayammum sa pamamagitan ng malinis na lupa o alikabok, at inyong ihaplos ito sa inyong mga mukha at sa inyong mga kamay. Katiyakan, ang Allah ay lagi nang mapagpaumanhin, mapagpatawad. Hindi mo ba nakita, yaong mga taong pinagkalooban ng isang bahagi ng kasulatan, kanilang binibili ang kamalian bilang kapalit nito, at sila ay naghahangad na kayo ay kanilang mailigaw mula sa matuwid na landas? At ang Allah ay ganap na nakababatid ng inyong mga kaaway, at ang Allah ay sapat na bilang wali, tagapangalaga, at ang Allah ay sapat na bilang tagapagtangkilik. Kabilang sa mga Hudyo ay yaong binabaluktot ang mga salita mula sa tamang kalagayan o paggamit, at sinasabing, aming naririnig at aming sinusuway, at makinig sa amin, ngunit ikaw ay hindi pakikinggan, at raina. Kanilang pinipilit ang kanilang mga dila at kinukutya ang relihiyon Islam, at kung sa halip sila ay nagsabing, aming narinig at kami ay sumusunod, at kami ay pakinggan, at kami ay hintaying makaunawa. Marahil ito ay higit sanang mabuti para sa kanila at higit na marapat, subalit sila ay isinumpa ng Allah sanhi ng kanilang kawalang paniniwala, kaya sila ay hindi naniniwala maliban ang mangilan-ngilan sa kanila.
O kayong mga pinagkalooban ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, maniwala kayo sa anumang aming ipinahayag kay Muhammad. Nagpapatunay sa anumang kasulatang nasa inyo bago namin katkatin ang mga mukha at pihitin ang mga ito sa kanilang mga likuran o sila ay aming isumpa tulad ng pagsumpa namin sa mga lumabag sa araw ng Sabado at ang kautusan o takda ng Allah ay lagi nang natutupad. Katotohanan, ang Allah ay hindi nagpapatawad sa isang nagkasala ng pagtatambal sa Kanya, ngunit Kanyang pinatatawad ang anumang kasalanang mababa kaysa riyan sa sino mang Kanyang nais, at sino man ang magtambal ng iba sa Allah, katiyakan siya ay nakapaglubid ng isang napakalaking kasalanan. Hindi mo ba nakita yaong mga nagmamalinis sa kanilang mga sarili, ngunit pinadadalisay ng Allah ang sinumang kanyang nais, at sila ay hindi gagawan ng di makatarungan sa kanilang mga nagawa, maging ito man ay katumbas ng isang manipis na hibla sa buto ng datiles. Pagmasdan mo kung paano sila maglubid ng kasinungalingan laban sa Allah, at sapat na ito bilang isang malinaw na kasalanan. Hindi mo ba nakita yaong mga pinagkalooban ng isang bahagi ng kasulatan? Sila ay naniniwala sa pamahiin at mga takot, at sila ay nagsasabi na yaong mga di naniniwala ay higit na napatnubayan kaysa sa mga naniniwala sa isang matuwid na landas. Sila yaong mga isinumpa ng Allah, at sino mang isinumpa ng Allah, kailanman ay hindi mo matatagpuan para sa Kanya ang isang makatutulong. O sila ba ay may bahagi sa kapamahalaan? Magkagayoy kung mayroon nga, marahil sila ay hindi magbibigay sa mga tao ng kahit isang maliit na butil ng butong datiles. O kanila bang kinaiinggitan ang mga tao para sa anumang ipinagkaloob sa kanila ng Allah mula sa kanyang biyaya? Ngunit katiyakan, aming naipagkaloob na sa mga angkan ni Abraham ang kasulatan at karunungan sa larangan ng relihiyon, at naipagkaloob sa kanila ang isang dakilang kaharian. At ang ibang kabilang sa kanila ay naniwala rito kay Muhammad bilang sugo, at ang iba namang kabilang sa kanila ay tumutol dito, at sapat na ang impyerno upang magliyab sa kanila. Katotohanan, iyong mga di naniniwala sa aming mga ayat kapahayagan, sila ay aming papapasukin sa apoy. Sa tuwing madadarang ang kanilang mga balat, ito ay aming papalitan ng panibagong mga balat upang kanilang malasap ang hapdi ng parusa. Katotohanan, ang Allah ay lagi ng ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. Subalit yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, aming papapasukin sa mga hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Doon, sila ay magkakaroon ng mga asawang busilak, at sila ay aming papapasukin sa higit pang malililim na lilim. Katotohanan, ang Allah ay nag-utos sa inyo na isauli ang mga ipinagkatiwala sa mga kinauukulan o nagmamay-ari nito, at kung kayo ay maghatol sa pagitan ng mga tao, kayo ay humatol ng makatarungan. Sadyang pinagpapala ng Allah ang anumang itinagubilin sa inyo. Katotohanan, ang Allah ay lagi nang nakaririnig, lubos na nakakikita. O kayong mga naniwala, sumunod kayo sa Allah at sumunod sa sugo si Muhammad at sa mga namumunong kabilang sa inyo. At kung kayo ay hindi magkasundo hinggil sa anumang bagay, inyong isangguni ito sa Allah at sa kanyang sugo, kung tunay nga na kayo ay naniniwala sa Allah at sa huling araw. Iyan ang pinakamabuting paraan at higit na makahulugan bilang paliwanag. Hindi mo ba nakita yaong mga mapagkunwaring nag-aangking sila ay naniniwala sa anumang ipinahayag sa iyo, Muhammad, at sa anumang ipinahayag na nauna sa iyo? Ngunit sa kabila nito, sila ay nagnanais na isangguni ang pagpapatupad ng batas sa mga takot, samantalang sila ay napag-utusan na huwag maniwala sa mga ito takot.
at ang Satanas ay naghahangad na sila ay kanyang mailigaw mula sa tuwid na landas ng malayong pagkaligaw. At kapag ito ay sabihin sa kanila, halina kayo at tumalima sa anumang ipinahayag ng Allah at halina kayo sa sugo, iyong makikita ang mga mapagkunwari na nagsisitalikod sa iyo ng may matinding pagtutol. Kaya, paano nga ba ang mangyayari kapag ang sakuna ay mananalanta sa kanila sanhi ng kasamaan ng kanilang mga kamay at pagkaraan sila ay magsisilapit sa iyo na sumusumpa sa Allah? Wala kaming nilayon kundi kabaitan at magandang ugnayan. Sila ang anumang nasa kanilang puso ay nababatid ng Allah, kaya sila ay iyong layuan, subalit sila ay iyong paalalahanan at mangusap tungkol sa kanilang mga sarili ng pananalitang makaantig sa kanilang damdamin. At kami ay hindi nagpadala ng sugo malibang sila ay dapat sundin sa kapahintulutan ng Allah. At kung mangyari mang sila, mga di naniniwala ay nakagawa ng kamalian sa kanilang mga sarili at sila ay nagsilapit sa iyo, O Muhammad, at nagsumamo ng kapatawaran sa Allah at ang sugo ay nagsumamo ng kapatawaran para sa kanila, marahil kanilang matatagpuan ng Allah na tumatanggap ng pagsisisi, maawain. Ngunit hindi, sumpa man sa iyong Panginoon, sila ay hindi tunay na naniniwala hanggang ikaw, O Muhammad, ay kanilang gawing tagapaghatol sa anumang hidwaang namamagitan sa kanila at hanggang walang makikitang hinanakit o bahid ng pagtutol sa kanilang mga sarili hinggil sa anumang iyong hinatol at tumatalima ng buong pagtalima. At kung mangyari ngang sila ay aming inatasan na inyong patayin ang inyong mga sarili, ang mga walang kasalanan ay patayin ang mga makasalanan o inyong lisanin ang inyong mga pamamahay. Walang makagagawa nito maliban sa mangilan-ngilan sa kanila. At kung nangyari ngang kanilang ginawa ang anumang iniatas sa kanila, marahil higit sanang nakabuti ito para sa kanila at makapagbibigay karagdagan sa kanilang katatagan. At kapag nagkagayon nga, aming magagawang ipagkaloob sa kanila mula sa aming sarili ang isang dakilang gantimpala. At marahil sila ay aming nagawang patnubayan sa isang matuwid na landas. At sino mang sumunod sa Allah at sa sugo si Muhammad, sila yaong mga makakasama niyaong mga pinagpala ng Allah, ang mga propeta, ang mga makatotohanan, ang mga nasawi sa landas ng Allah, at ang mga matutuwid, at sila yaong mga mabubuting kasamahan. Iyan ang biyayang nagmula sa Allah, at sapat na ang Allah bilang tanging isang maalam. O kayong mga naniwala, inyong isaalang-alang ang inyong pag-iingat, humayo kayong pangkat-pangkat, o humayo kayong sama-samang lahat. At katotohanan, ang ibang kabilang sa inyo ay magpapaiwan ng papalayo mula sa landas ng Allah. Kaya kung kayo ay abutan ng kapahamakan, siya na nagpaiwan ay magsasabi, katotohanan, ako ay sadyang pinagpala ng Allah na ako ay wala roon sa kanila. Subalit kung dumating sa inyo ang biyaya mula sa Allah, katiyakan na siya na nagpaiwan ay magsasabi, nawari bang ipinakikita niya na walang namagitang pagmamahalan sa pagitan ninyo at pagitan niya. Sana'y nakasama nila ako, nang sa gayoy natamo ko rin ang dakilang tagumpay. Kaya hayaang makipaglaban sa landas ng Allah yaong mga ipinagbibili ang buhay sa mundong ito kapalit ng karangalan sa kabilang buhay, at sino mang makipaglaban sa landas ng Allah at siya ay nasawi o nagwagi, aming igagawad sa kanya ang isang marangal at dakilang gantimpala. At ano ba ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi makipaglaban sa landas ng Allah at para ipagtanggol ang mga inalipusta mula sa mga kalalakihan, kababaihan at mga batang nagsasabing, Aming Panginoon, ilayo mo po kami sa bayang ito na ang mga mamamayan nito ay di makatarungan at italaga mo po para sa amin mula sa iyong sarili ang isang tagapangalaga
at italaga mo po sa amin mula sa iyong sarili ang isang makatutulong upang kami ay kanyang damayan. Yaong mga naniniwala ay nakikipaglaban sa landas ng Allah at yaong mga di naniniwala ay nakikipaglaban sa landas ng takot ng Satanas. Kaya makipaglaban kayo sa mga kampo ng Satanas. Katotohanan, ang balakin ng Satanas ay sadyang marupok at mahina. Hindi mo ba nakita yaong mga pinagsabihang pigilin ang inyong mga kamay mula sa pakikipaglaban at magsagawa ng pagdarasal, sala at magbayad ng zaka, ngunit nang ang pakikipaglaban ay itinagubilin sa kanila, agad na ang isang pangkat sa kanila ay kinatakutan ang mga tao tulad ng kanilang pagkatakot sa Allah o higit pang takot. At sila ay nagsabi, "O aming Panginoon, bakit mo itinagubilin sa amin ang pakikipaglaban? Kung ito sana ay iyong ipinagpaliban muna sa amin para sa maikling panahon, sabihin mo, ang kasiyahan sa mundo ay maliit lamang at ang kabilang buhay ay higit na mainam sa sinumang may takot sa Allah, at ang pagiging di makatarungan ay hindi gagawin sa inyo maging ito ay katumbas ng hibla sa buto ng datiles." Saan man ang inyong puok na kinaroroonan, ang kamatayan ay darating sa inyo maging kayo man ay nasa mga toreng ginawang matayog. Ngunit kung sila ay datnan ng isang kabutihan, sila ay nagsasabi, ito ay nagmula sa Allah. Ngunit kung sila ay datnan ng kasamaan, sila ay nagsasabi, ito ay nagmula sa iyo, O Muhammad. Kaya sabihin mo sa kanila, ang lahat ay nagmula sa Allah. Kaya ano ba ang nangyayari sa mga taong ito na sila ay tila nahihirapang makaunawa sa anumang pahayag? Anumang kabutihang dumating sa iyo ay nagmula sa Allah, ngunit anumang kasamaang dumating sa iyo, ito ay nagmula sa iyong sariling kagagawan. At ikaw, O Muhammad, ay aming ipinadala sa sangkatauhan bilang isang sugo at sapat na ang Allah bilang saksi. Sino mang sumunod sa sugo, si Muhammad, ay tunay na sumunod sa Allah. Ngunit sino mang tumalikod, magkagayon, ikaw o Muhammad ay hindi namin isinugo bilang tagapagbantay sa kanila. At sila ay nagsasabi, kami ay nangako ng pagsunod, ngunit nang sila ay lumisan sa iyo, isang pangkat mula sa kanila ay ginugugol ang gabi sa ibang balaking bukod sa iyong sinabi. Subalit itinatala ng Allah ang anumang kanilang ginugol binalak sa gabi. Kaya sila ay iyong layuang mag-isa at magtiwala sa Allah, at ang Allah ay sapat na bilang tagapangasiwa ng mga pangyayari o gawain. Kaya hindi ba nila pinag-uukulan ng malalim na pag-isip ang Quran? Kung ito'y nagmula sa iba bukod sa Allah, kanilang matatagpuan dito ang maraming pagkakasalungatan. At kapag may dumating sa kanila na isang pangyayari o balitang nauukol sa pangkalahatang kaligtasan o pangamba, ito ay kanilang ipinagkakalat. At marahil kung ito ay kanilang isinangguni sa sugo o sa mga itinalagang pamunuang kabilang sa kanila, baka sakaling yaong mga magkapagbibigay ng tamang pasya mula rito ay maaaring mabatid ang tungkol dito. Kung hindi nga lamang sa pagpapala ng Allah sa inyo at sa kanyang habag, marahil kayo ay nagsisunod na sa Satanas maliban sa mangilan-ngilan lamang sa inyo. Kaya makipaglaban sa landas ng Allah, ikaw ay hindi mananagot maliban para sa iyong sarili, at pukawin ang sigla ng mga naniniwala upang makipaglabang kasama mo, upang sa gayon ay pigilin ng Allah ang lakas sandatahan niyaong mga di naniniwala, at ang Allah ay matindi sa kapangyarihan at matindi sa pagpaparusa. Sino man ang mamagitan para sa isang mabuting pamamagitan ay magkakaroon para sa kanya ng isang bahagi o gantimpala mula roon. At sino man ang mamagitan para sa isang masamang pamamagitan ay magkakaroon para sa kanya
ng pasanin kasalanan mula roon, at ang Allah ay lagi ng tagapag-ingat sa lahat ng bagay. At kapag kayo ay binati ng isang pagbati, Assalamu alaikum, inyong tumbasan ng isang pagbating higit na mabuti kaysa rito o ibalik ang pagbating katumbas din nito. Katotohanan, ang Allah ay lagi ng tagapagtuos ng lahat ng bagay. Allah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Katiyakan, kayo ay Kanyang titipuning sama-sama sa araw ng pagkabuhay na muli, na walang alinlangan ang hinggil sa kaganapan nito. At sino ba ang higit na makatotohanan sa pagsasalaysay kaysa sa Allah? Kaya ano ba ang nangyayari sa inyo at kayo ay nahati sa dalawang pangkat hinggil sa mga mapagkunwari, samantalang sila ay isinadlak ng Allah tungo sa anumang kamali ang kanilang pinagsumikapan? Nais ba ninyong patnubayan ang sinumang hinayaan ng Allah na maligaw ng landas? At sinumang hinayaan ng Allah na maligaw ng landas, kailanmay hindi mo matatagpuan ang landas para sa Kanya. Sila ay naghahangad na kayo ay di maniwala tulad ng kanilang di paniniwala upang kayo ay matulad sa kanila. Kaya huwag kayong magturing mula sa kanila ng wali kaibigan hanggang sila ay lumikas para sa landas ng Allah. At kung sila ay magsitalikod, tumanggi sa Islam, sila ay inyong dakpin o bihagin, at sila ay inyong pagpapatayin saan man ninyo sila matagpuan. At huwag kayong magturing mula sa kanila ng wali, kaibigan o ng tagapagtangkilik. Maliban niya ang mga humingi ng paglingap sa mga tao na sa inyo ay mayroong namamagitang kasunduan ng kapayapaan, o yaong mga lumalapit sa inyo na ang kanilang dibdib o ang kalooban ay pigil sa pakikipaglaban sa inyo at gayon din sa pakikipaglaban sa kanilang sariling mga mamamayan. At kung ninais lamang ng Allah, sila ay kanyang magagawang bigyan ng lakas laban sa inyo, at kayo ay kanilang kinalaban. Kaya kung sila ay nagsilayo mula sa inyo at hindi nakipaglaban sa inyo at nag-alok sa inyo ng kapayapaan, magkagayon, ang Allah ay hindi nagbigay dahilan sa inyo upang sila ay inyong kalabanin. Inyong matatagpuan ng iba na naghahangad na magtamo ng kaligtasan mula sa inyo at magtamo ng kaligtasan mula sa kanilang mga mamamayan. Sa tuwing sila ay bumabalik sa udyok ng kawalang paniniwala, sila ay nahuhulog dito. Kaya kung sila ay hindi magsiurong sa pakikipaglaban sa inyo at hindi mag-alok sa inyo ng kapayapaan at hindi magpigil ng kanilang mga kamay laban sa inyo, magkagayon sila ay inyong bihagin at inyong pagpapatayin saan man ninyo sila matagpuan. Sa mga iyon, kami ay gumawa para sa inyo ng hayag na kapahintulutan laban sa kanila. Hindi kailanman marapat sa isang naniniwala na kanyang patayin ang kapwa naniniwala maliban sa di sinadyang pagkakamali. At sinumang nakapatay ng isang naniniwala sanhi ng pagkakamali, nararapat siyang magpalaya ng isang aliping naniniwala, at siya ay nararapat na magbayad ng kaukulang bayad pinsala o diya sa pamilya ng napatay, maliban lamang kung kanilang ipaubaya ang kanilang karapatan sa kawang gawa. Ngunit kung ang napatay ay isang naniniwalang nagmula sa isang angkang nakikipaglaban sa inyo, sapat na ang pagpapalaya ng isang aliping naniniwala. At kung siya ay nabibilang sa angkan na may kasunduan sa inyo, magkagayoy siya ay nararapat magbayad ng bayad pinsala sa kanyang pamilya at nararapat magpalaya ng isang aliping naniniwala. At sino man ang hindi magampanan ito, ang pagpapalaya ng isang alipin, siya ay nararapat na mag-ayuno ng 2 buwang magkasunod bilang paghingi ng kapatawaran sa Allah, at ang Allah ay maalam, tigib ng karunungan. At sino mang nakapatay ng isang naniniwala ng sinasadya, ang kanyang kabayaran ay ang impyerno kung saan siya ay mamamalagi roon ng walang hanggan, at ang Allah ay napupuot sa kanya at siya ay kanyang isinumpa, at sa kanya ay inihanda ang isang malaking parusa.
O kayong mga naniwala, kapag kayo ay humayo upang makipaglaban sa landas ng Allah, kayo ay nararapat magsiyasat at huwag kayong magsabi sa sino mang nagbibigay ng pagbati ng kapayapaan, ikaw ay hindi tunay na naniniwala. Hinahanap ang mga kapakinabangan ng makamundong buhay, subalit nasa Allah ang maraming matatamong kasaganaan. Kayo sa inyong mga sarili ay ganyan din noong una. Pagkaraan ay ipinagkaloob ng Allah sa inyo ang kanyang kabutihang loob o patnubay. Kaya kayo ay matutong magsiyasat. Ang Allah ay lagi nang nakababatid sa anumang inyong ginagawa. Hindi magkapantay sa antas ng karangalan yung mga naniniwalang nakaupo at nananatili lamang sa kanilang mga pamamahay maliban sa mga may kapansanan at iyong mga mujahidin na nagpupunyagi at nakikipaglaban sa landas ng Allah sa pamamagitan ng kanilang yaman at ng kanilang buhay. Higit na itinangi ng Allah ang mga mujahidin sa pamamagitan ng kanilang yaman at ng kanilang buhay kaysa yaong mga nananatili lamang sa kanilang mga pamamahay. Sa Allah, ang lahat ay nangako ng pinakamabuting gantimpala, subalit higit na itinangi ng Allah ang mga mujahidin kaysa sa mga nakaupo at nananatili sa pamamahay ng isang dakilang gantimpala. Mga antas ng matataas na karangalan o katayuan mula sa Kanya at kapatawaran at habag, at ang Allah ay lagi ng mapagpatawad, maawain. Katotohanan, iyong mga kinuha ng mga anghel, binawian ng buhay habang sila ay gumagawa ng kamalian sa kanilang mga sarili. Sila, mga anghel, ay magsasabi, "Ano ba ang inyong naging kalagayan?" Sila ay sumagot, "Kami ay nalipusta sa lupa." Sila, mga anghel, ay magsasabi, "Hindi ba malawak ang lupa ng Allah para kayo ay magsilikas patungo doon?" Sila yung ang kanilang kanlungan ay impyerno at sadyang napakasama nito bilang patutunguhan. Maliban niyong mga mahihina mula sa mga kalalakihan, kababaihan at mga bata na walang kakayahang magtangka upang sila ay magsilikas at hindi inalalayan sa landas na patutunguhan. Sila ay ang mga inaasahang patatawarin ng Allah at ang Allah ay lagi nang mapagpaumanhin, mapagpatawad. At sino mang lumikas para sa landas ng Allah, kanyang matatagpuan sa kalupaan ang maraming mapagpipiliang puok at kasaganaan. At sino mang lumisan sa kanyang tahanan bilang isang lumikas tungo sa landas ng Allah at sa kanyang sugo, at pagkaraan siya ay inabutan ng kamatayan sa gitna ng paglalakbay, katotohanan na ang kanyang gantimpala ay naihanda na upang igawad ng Allah, at ang Allah ay lagi nang mapagpatawad, maawain. At kapag kayo mga Muslim ay naglalakbay sa mga lupain, walang pagkakasala sa inyo kung inyong paikliin ang pagdarasal, lalo na kung inyong pinangangambahan na kayo ay salakayin niyong mga di naniniwala. Katotohanan, ang mga di naniniwala ay inyong palagi ang hayag na kaaway. At kung ikaw ay kabilang sa kanila at sila ay iyong pinamumunuan sa pagdarasal sa panahon ng pagkikipaglaban, hayaan ng isang pangkat sa kanila ay tumayo sa pagdarasal na kasama mo, at hayaan nilang dalhin ang kanilang mga gamit sandata, at kapag sila ay nakapagpatira pa, hayaan silang manatili sa inyong likuran at hayaang humayo sa unahan ang ibang pangkat na hindi pa nakapagdasal, at hayaan silang magdasal na kasama mo. Dapat nilang isaalang-alang ang pag-iingat at daladala ang kanilang mga sandata. Yaong mga di naniniwala ay naghahangad na inyong mapabayaan ang inyong mga sandata at mga kagamitan upang kayo ay kanilang lusubin sa isang minsanang paglusob. Ngunit walang pagkakasala sa inyo kung inyong ibaba ang inyong mga sandata sanhi ng pangamba ng pag-ulan o kayo ay may karamdaman. Subalit dapat ninyong isaalang-alang ang iba yung pag-iingat. Katotohanan, ang Allah ay naghanda para sa mga di naniniwala ng isang kahiyahiyang parusa. At kapag inyong naisagawa ng lubusan ang pagdarasal, alalahanin ninyo ang Allah ng nakatayo, nakaupo, at nakahilig
sa inyong mga tagiliran, subalit kapag kayo ay naging ligtas na sa panganib ng mga kaaway, magkagayon, magsagawa kayo ng maayos na pagdarasal, sapagkat katotohanan, ang pagdarasal ay isang tungkulin na itinagubilin para sa mga naniniwala sa mga itinakdang oras nito. At huwag kayong panghinaan ng loob o panawan ng lakas sa pagtugis ng mga kaaway. Kung kayo ay nagdurusa, sila rin naman ay nagdurusang katulad ng inyong pagdurusa. Subalit kayo ay umaasa mula sa Allah ng anumang pagpapala na hindi nila inaasahan mula sa Kanya. At ang Allah ay lagi nang maalam, tigib ng karunungan. Katotohanan, aming ibinaba o ipinahayag sa iyo o Muhammad ang aklat, Quran sa katotohanan upang ikaw ay makapaghatol sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng anumang ipinakita sa iyo ng Allah. At huwag kang maging isang tagapagtanggol para sa mga nagtataksil o mandaraya. At hilingin ang kapatawaran ng Allah. Katotohanan, ang Allah ay lagi nang mapagpatawad, maawain. At huwag kang makipagtalo para sa kapakanan ng mga taong nandaraya sa kanilang mga sarili. Katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang sinumang makasalanang taksil o mandaraya. Kanilang ikinukubli ang kanilang masamang layunin mula sa mga tao, ngunit ito ay hindi nila may kukubli sa Allah. Sila ay nasa sa kanila, sa kanyang kaalaman, kapag kanilang ginugugol ang gabi sa mga pananalitang hindi niya kinasisiyahan at lagi nang nasasaklawan ng Allah ang anumang kanilang ginagawa. Naririto kayo, kayong mga nakipagtalo para sa kanilang kapakanan sa buhay sa mundong ito. Ngunit sino ang makikipagtalo para sa kanila sa harap ng Allah sa araw ng pagkabuhay na muli? O kaya'y sino nga ba ang kanilang magiging tagapangasiwa? At sino man ang gumawa ng kasamaan o ng kamalian sa kanyang sarili, ngunit pagkaraan ay humingi ng kapatawaran sa Allah, kanyang matatagpuan ng Allah na mapagpatawad, maawain. At sino mang nagsikap na makagawa ng kasalanan, ito ay kanya lamang pinagsumikapan laban sa kanyang sarili, at ang Allah ay lagi nang maalam, tigib ng karunungan. At sino mang nagsikap makagawa ng kamalian o ng kasalanan at pagkaraay ibinintang ito sa isang walang kasalanan, tunay na kanyang ipinapasan sa sarili ang paninirang puri at hayag na kasalanan. At kung hindi lamang sa biyaya ng Allah sa iyo o Muhammad at sa kanyang habag, katiyakan na ang isang pangkat sa kanila ay masigasig upang ikaw ay kanilang mailigaw, subalit wala silang maililigaw maliban sa kanilang mga sarili, at kahit nakatiting na bagay ay hindi kanila mapipinsala. At binaba o ipinahayag ng Allah sa iyo ang aklat, Quran, at ang karunungan, at kanyang itinuro sa iyo ang anumang hindi mo nalalaman, at lagi nang dakila ang biyaya ng Allah sa iyo o Muhammad. Walang ibinubungang kabutihan ang karamihan sa kanilang mga lihim na usapan, maliban niyang mga naguutos na magbigay ng kawang gawa o ng kabutihan o ng pagkakasundo sa pagitan ng mga tao, at sinumang gumawa niyan na may layon ng kasiyahan ng Allah, magkagayon, siya ay aming pagkakalooban ng isang dakilang gantimpala. At sino mang sumalungat sa sugo kay Muhammad, pagkaraang naging malinaw para sa kanya ang patnubay at sumunod sa ibang landas bukod sa landas ng mga naniniwala, siya ay aming pananatilihin sa landas na kanyang pinili, at siya ay aming papapasukin sa impyerno, at sadyang napakasama nito bilang isang patutunguhan. Katotohanan, ang Allah ay hindi nagpapatawad sa sinumang nagkasala ng pagtatambal sa Kanya, subalit Kanyang pinatatawad ang anumang kasalanang bukod dito sa sinumang Kanyang nais,
At sino mang magtambal ng iba sa Allah ay katiyakang siya ay napaligaw ng napakalayong pagkaligaw. Sila ay walang dinadalanginan bukod sa kanya sa Allah, kundi ang mga babaeng Diyos-Diyosan. Subalit ang tunay na kanilang dinadalanginan ay walang iba kundi ang mapanghimagsik, suwail na Satanas, na isinumpa ng Allah sapagkat siya, ang Satanas, ay nagsabi, katiyakan na ako ay kukuha ng takdang bilang mula sa iyong mga alipin at sila ay aking ililigaw at aking pupukawin sa kanila ang mga makasalanang pagnanasa at aking ipag-uutos sa kanila na laslasin ang mga tenga ng mga hayupan at aking ipag-uutos sa kanila na baguhin ang likha ng Allah. At sino mang magturing sa Satanas bilang wali, tagapangalaga sa halip na ang Allah, katiyakan na siya ay nakaranas ng hayag ng kawalan. Siya, ang Satanas, ay nangangako sa kanila at pinupuko sa kanila ang masasamang hangarin, ngunit ang Satanas ay walang ipinapangako sa kanila maliban ang panlilinlang lamang. Sila yung ang kanilang kanlungan ay ang impyerno at sila ay walang matatagpuan mula rito ng puok na matatakasan. Ngunit yung mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid, sila ay aming papapasukin sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Ang pangako ng Allah ay totoo. At sino ba ang higit na makatotohanan sa pananalita kaysa sa Allah? Hindi matatamo ang paraiso ng ayon sa inyong mga mapagnasang saloobin at hindi rin matatamo ng ayon sa mga saloobin ng mga angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano. Bagkus sino mang gumawa ng isang kamalian ay babayaran para rito. At wala siyang matatagpo ang sino mang wali, tagapangalaga, bukod sa Allah o ng isang tagapagtangkilik o karamay. At sino man ang gumagawa ng gawaing matuwid, lalaki man o babae, at siya ay naniniwala, sila ay ang mga papapasukin sa paraiso, at sila ay hindi gagawan ng kamalian kahit sinliit man ng batik sa buto ng datilis. At sino ba ang nakahigit sa relihiyon kaysa sa isang nagsuko ng kanyang mukha o sarili sa Allah, habang siya ay isang mapaggawa ng mga kabutihan at sumusunod sa relihiyon ni Abraham na Hanifa, tuwirang sumasamba sa Allah, at itinuring ng Allah si Abraham bilang isang matalik na kaibigan. At sa Allah ang pagmamayari ng anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan, at lagi nang nasasaklawan ng kaalaman ng Allah ang lahat ng bagay. At sila ay humiling sa iyo o Muhammad ng isang marapat na pasya hinggil sa mga babae. Sabihin mo, ang Allah ay nagbibigay ng pasya sa inyo hinggil sa kanila at hinggil sa anumang binigkas sa inyo sa aklat na nauukol sa mga babaeng ulila na hindi ninyo binibigyan ng anumang itinakdang karapatan ng pamana at mahar na nauukol sa kanila. Sa kabila nito, sila ay inyong hinahangad na pakasalan at hinggil sa mga batang inalipusta na inyong panatilihin para sa mga ulila ang kanilang mga karapatan ng makatarungan at anumang kabutihan ang inyong ginagawa, ang Allah ay lagi nang nakababatid nito. At kung ang isang babae ay nangangamba ng kalupitan o ng kapabayaan sa kanyang asawa, sa makatuwid, walang pagkakasala sa kanilang dalawa mag-asawa kung sila ay magkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng kanilang mga sarili, at ang pagkakasundo ay higit na mabuti at nasa kaluluwa ng tao ang kasakiman. Ngunit kung kayo ay gumagawa ng kabutihan at natatakot sa Allah, magkagayon, katotohanan, ang Allah ay lagi nang nakababatid sa anumang inyong ginagawa. At kailanman ay wala kayong kakayahang magbigay ng pantay na damdamin sa pagitan ng inyong mga asawa kahit kayo
ay magsumikap gawin ito. Kaya huwag kayong kumiling ng labis sa isa sa kanila upang maiwan ang isa sa balag na alanganin. At kung inyong iwasto ang inyong asal at katakutan ng Allah, magkagayon ang Allah na lagi ng mapagpatawad, maawain. At kung sila ay maghihiwalay, pagyayamanin ng Allah ang bawat isa sa kanila mula sa kanyang kasaganaan, at ang Allah ay lagi ng masagana, tigib ng karunungan. At sa Allah ang pagmamayari ng anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan, at katiyakan, aming pinagbilinan, iyang mga pinagkalooban ng kasulatan na nauna sa inyo, at maging kayo, mga Muslim, na inyong katakutan ng Allah. Kaya kung kayo ay hindi maniniwala, magkagayon, inyong tandaan na nasa Allah ang pagmamayari ng anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan, at ang Allah ay lagi ng mayaman, kapuri-puri. At sa Allah ang pagmamayari ng anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan, at ang Allah ay sapat na bilang tagapangasiwa ng lahat. Kung kanyang nais, kayo ay kanyang magagawang alisin, o kayong mga tao, at magparating ng iba bilang inyong magiging mga kapalit, at ang Allah ay lagi ng may kakayahan na gawin iyan. Sino mang naghahangad ng gantimpala sa buhay sa mundong ito, magkagayon, dapat niyang malaman na nasa Allah ang gantimpala ng makamundong buhay at ng kabilang buhay, at ang Allah ay lubos na nakaririnig, lubos na nakakikita. O kayong mga naniwala, tumayo kayo ng matatag para sa katarungan bilang mga saksi para sa Allah, maging ito ay laban sa inyong mga sarili o sa inyong mga magulang o sa inyong mga kamag-anak, maging ang isa ay mayaman o mahirap, ang Allah ay higit na karapat-dapat kaysa sa dalawa ang tumayo sa katarungan at bilang saksi. Kaya huwag ninyong sundin ang inyong makasariling pagkiling upang kayo ay hindi malihis sa katarungan. At kung inyong sirain ang inyong pagsaksi o tumangging ibigay ito, katotohanan, ang Allah ay lagi ng lubos na nakababatid sa anumang inyong ginagawa. O kayong mga naniwala, maniwala kayo sa Allah at sa kanyang sugo si Muhammad at sa aklat, Quran na kanyang ibinaba o ipinahayag sa kanyang sugo, at sa kasulatan na kanyang ibinaba o ipinahayag sa mga sugong nauna. At sino mang hindi maniwala sa Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo, at sa huling araw, magkagayon, katiyakan siya ay napaligaw ng napakalayong pagkaligaw. Katotohanan, yaong mga naniwala at pagkaraan ay nagbalik sa kawalan ng paniniwala at muling naniwala at muling hindi naniwala at patuloy na dinaragdagan ang kanilang kawalan ng paniniwala hanggang abutan ng kamatayan, sila ay hindi patatawarin ng Allah at hindi papatnubayan sa tuwid na landas. Magbigay ng balita sa mga mapagkunwari para sa kanila ay isang napakasakit na parusa. Yaong nagturing sa mga di naniniwala bilang kaibigan sa halip na ang kapwa naniniwala, sila ba ay naghahangad ng karangalan sa kanila sa pamamagitan ng lakas? Ngunit, katotohanan, nasa Allah ang lahat ng karangalan. At katiyakan, ito ay naipahayag na sa inyo sa aklat, Quran, na kapag inyong maririnig ang mga ayat, kapahayagan ng Allah na binigkas at ito ay itinakwil at kinutsya, huwag kayong makiupo o makisalamuha sa kanila hanggang sila ay pumasok sa naiibang pag-uusap. Kung kayo ay mananatiling kasama nila, katiyakan kayo ay matutulad sa kanila. Katotohanan, titipunin ng Allah ang mga mapagkunwari at mga di naniniwala sa impyerno na magkakasamang lahat. Iyaong mga mapagkunwaring naghihintay at nagmamasid sa inyo,
Kung kayo ay nagtamo ng tagumpay mula sa Allah, sila ay nagsasabi, hindi ba't kami ay inyong mga kasama? Ngunit kung nagtamo ng tagumpay ang mga di naniniwala, sila ay nagsasabi sa kanila, hindi ba't kami ay nakahigit sa inyo at kami ang nagtanggol sa inyo laban sa mga naniniwala? Ang Allah ay magpapasya sa inyong pagitan sa araw ng pagkabuhay na muli at kailanman ay hindi magbibigay ang Allah ng daan para magtagumpay ang mga di naniniwala laban sa mga naniniwala. Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay nagtatangka upang linlangin ng Allah, ngunit siya ang lilinlang sa kanila at kapag sila ay tumatayo para sa pagdarasal, sila ay tumatayo ng may katamaran, nagpapakita lamang ng kanilang mga sarili sa tao, ngunit hindi nag-aalaala sa Allah, maliban sa bahagyang pag-aalaala lamang. Sila ay palipat-lipat sa pagitan niyan ng paniniwala at di paniniwala. Sila ay hindi nabibilang sa mga ito sa mga naniniwala at hindi sa mga ito sa mga di naniniwala. At sino mang hinayaang maligaw ng Allah, kailanman ay wala kang matatagpo ang daan para sa kanya sa Islam. O kayong mga naniwala, huwag ninyong ituring bilang wali, tagapangalaga o kaibigan ang mga di naniniwala sa halip na ang mga kapwa naniniwala. Nais ba ninyong magbigay ng malino na batayan sa Allah laban sa inyong mga sarili? Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay nasa kailaliman ng apoy at kailanman ay wala kang matatagpo ang makatutulong para sa kanila. Maliban niya ang mga nagsisi at itinuwid ang mga maling asal at nanalig sa Allah at naging matapat sa kanilang relihiyon para sa Allah, sila yaong mga makakasama ng mga naniniwala at ipagkakaloob ng Allah sa mga naniniwala ang isang dakilang gantimpala, ang paraiso. Ano ang maaaring gawin ng Allah o ano ang kanyang magiging kapakinabangan mula sa inyong mga parusa kung kayo ay mapagpasalamat at kayo ay naniniwala sa kanyang kaisahan at ang Allah ay lagi nang handang kumilala o magpahalaga sa mga mabubuting gawa, maalam. Hindi minamahal ng Allah ang hayagang pagsasabi ng kasamaan maliban sa sino mang ginawan ng kamalian o ng di makatarungan. At ang Allah ay lagi nang nakaririnig, maalam. Kung inyong ihayag man ang isang kabutihan o ito ay inyong ilihim o ipagpaumanhin ang isang kasamaan, katotohanan, ang Allah ay lagi nang mapagpaumanhin, may ganap na kakayahan. Katotohanan, yaong mga di naniniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo at naghahangad na magbigay ng pagtangi o kaibahan sa pagitan ng Allah at ng kanyang mga sugo at nagsasabing, kami ay naniniwala sa ilan sa mga sugo at kami ay hindi naniniwala sa iba sa kanila at sila ay naghahangad na kumuha ng ibang landas sa pagitan niyan. Sila yaong sa katotohanan ay mga di naniniwala at aming inihanda para sa mga di naniniwala ang isang nakahihiyang parusa. At yaong mga naniniwala sa Allah at sa kanyang mga sugo at hindi nagbibigay ng pagtangi o kaibahan sa pagitan ng sino man sa kanila sa mga sugo, sila yaong kanyang pagkakalooban ng kanilang mga gantimpala at ang Allah ay lagi nang mapagpatawad, maawain. Hinihiling sa iyo o Muhammad ng mga angkan ng kasulatan na magbaba para sa kanila ng isang aklat mula sa langit. Katiyakang kanilang hiniling din kay Moises ay higit pa riyan at sila ay nagsabi, ipakita mo sa amin ang Allah ng lantaran, ngunit sila ay tinamaan ng kidlat sanhi ng kanilang kamalian at pagkaraan ay kanilang kinuha ang Goya bilang Diyos pagkaraang dumating sa kanila ang mga malilinaw na katibayan at iyan ay aming pinatawad at aming ipinagkaloob kay Moises ang isang malino na batayan, kapangyarihan. At aming itinaas sa kanilang ibabaw ang bundok ng dahil sa pagtanggi sa kanilang kasunduan
At aming sinabi sa kanila, magsipasok kayo sa buka ng pintuan na nakayuko ng may kababaang loob. At aming sinabi sa kanila, huwag kayong lumabag sa araw ng Sabado. At aming kinuha mula sa kanila ang isang matibay na kasunduan. Subalit sila ay aming isinumpa ng dahil sa kanilang paglabag sa kasunduan at sa kanilang di paniniwala sa mga ayat, mga kapahayagan ng Allah at sa kanilang walang katarungang pagpatay sa mga propeta at sa kanilang pagsasabing, ang aming mga puso ay nabalutan na, kaya hindi namin magawang makaunawa pa. Bagkus, sinarahan ng Allah ang mga ito ang kanilang mga puso, sanhi ng kanilang kawalan ng paniniwala. Kaya sila ay di naniniwala maliban sa mangilan-ngilan sa kanila. At sila ay aming isinumpa ng dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala at sa kanilang pagsasabi ng isang malubhang paninirang puri laban kay Maria. At para sa kanilang pagsasabi ng may pagyayabang, tunay na aming pinatay ang Mesiya si Jesus, ang anak ni Maria. Ang sugo ng Allah, natapwat siya ay hindi nila nagawang patayin at siya ay hindi nila nagawang ipako sa krus, bagkus may iba na ginawa upang kanyang makawangis sa kanilang paningin. At katotohanan, yung mga nagkaiba-iba rito ay may agam-agam tungkol sa naganap dito. Sila ay walang tamang kaalaman maliban sa pagsunod sa mga pag-aakala lamang. At siya ay hindi nila nagawang patayin para sa katiyakan ng kanyang pagkakilanlan. Bagkus, ang katotohanan nito, siya, si Jesus, ay itinaas ng Allah patungo sa kanyang sarili, at ang Allah ay lagi ng ganap na makapangyarihan, tigib ng karunungan. At walang isa man mula sa mga angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, maliban na sila ay nararapat na maniwala sa kanya kay Jesus bago sumapit kay Jesus ang kanyang kamatayan. At sa araw ng pagkabuhay na muli, siya ay magiging saksi laban sa kanila. Kaya sa mga kamalian niyang mga Hudyo, aming ipinagbawal sa kanila ang ibang mabubuting pagkain na dati ay ipinahintulot para sa kanila at sa kanilang paghadlang sa karamihan sa tao sa landas ng Allah. At sa kanilang pagkuha ng riba, mga patubuan, bagaman sila ay pinagbawalan na makisangkot mula rito, at sa kanilang walang kabuluhan o di makatarungang paglamon o pagkamkam sa yaman ng mga tao, at aming inihanda para sa mga di naniniwala ang isang masakit na parusa. Ngunit ang mga matatatag sa kaalaman mula sa kanila at ang mga naniniwala ay naniniwala sa anumang ipinahayag sa iyo o Muhammad at sa anumang ipinahayag na nauna sa iyo at sa mga nagsasagawa ng pagdarasal at nagbibigay ng kawanggawa at naniniwala sa Allah at sa huling araw, sila yaong aming pagkakalooban ng dakilang gantimpala. Katotohanan, kami, ang Allah, ay nagpahayag sa iyo o Muhammad tulad ng aming pagpapahayag kay Noah at sa mga propeta pagkaraan niya. At kami ay nagpahayag kina Abraham, Ismail, Isaac, Jacob at Asbat, ang mga anak ni Jacob, Jesus, Job, Jonas, Aaron at Solomon. At kay David, kami ay nagkaloob ng Zabur, Salmo. At aming ipinadala ang mga sugong aming isnalaysay sa iyo noon, at ang mga sugong hindi namin isnalaysay sa iyo, at ang Allah ay nangusap kay Moises ng tuwirang pananalita. Aming ipinadala ang mga sugong tagapaghatid ng mga magagandang balita at tagapagbabala upang ang sangkatauhan ay walang may pangangatuwiran laban sa Allah pagkaraan ng pagdating sa kanila ng mga sugo. At ang Allah ay ganap na makapangyarihan, siya ang tigib ng karunungan. Ngunit ang Allah ay sumasaksi sa anumang kanyang ipinahayag sa iyo. Kanyang ipinahayag ito sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at maging ang mga anghel ay sumasaksi rin. At ang Allah ay sapat na bilang saksi. Katotohanan,
Iyong mga di naniwala at humadlang sa mga tao tungo sa landas ng Allah ay katiyakang nangaligaw at sila ay nangaligaw ng malayo. Katotohanan, iyong mga di naniwala at nakagawa ng kamalian, di makatarungan, kailanman sila ay hindi patatawarin ng Allah at sila ay hindi niya papatnubayan sa isang landasin. Maliban sa landas ng impyerno, sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan at iyan ay sadyang magaan para sa Allah. O sangkatauhan, katiyakan, ang sugo ng Allah na si Muhammad ay dumating na sa inyo na dala ang katotohanan mula sa inyong Panginoon. Kaya maniwala kayo sa Kanya, sapagkat ito ay higit na nakabubuti para sa inyo. Subalit kung kayo ay di maniwala, magkagayoy alalahanin ninyo na nasa Allah ang pagmamayari ng anumang nasa mga kalangitan at kalupaan, at ang Allah ay lagi ng maalam, tigib ng karunungan. O angkan ng kasulatan, huwag kayong gumawa ng kalabisan sa inyong relihiyon o magsabi ng anumang tungkol sa Allah maliban ang katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, anak ni Maria, ay isang sugo ng Allah at kanyang salita na kanyang iginawad kay Maria at isang kaluluwa na nilikha sa pag-uutos mula sa kanya. Kaya maniwala kayo sa Allah at sa kanyang mga sugo. Huwag kayong magsabing, tatlo, magtigil kayo. Ito ay higit na makabubuti para sa inyo. Katotohanan, ang Allah ay tanging isang Diyos, luwalhati sa Kanya. Siya ay kataas-taasan, sadyang malayo sa pagkakaroon ng anak na lalaki. Sa Kanya ang pumayari ng anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan. At ang Allah ay sapat na bilang tagapangasiwa para sa lahat ng mga pangyayari. Kailanman ay hindi magagawang hamakin, di pahalagahan ng Mesiyas ang pagiging isang alipin ng Allah at maging ang mga anghel na malalapit sa Allah. At sino mang humamak, di nagpahalaga ng pagsamba sa Kanya at siya ay mapagmalaki, sila ay Kanyang titipuning lahat sa Kanyang sarili. Kaya iyong mga naniwala sa Allah at gumawa ng mga gawaing matuwid, Kanyang ipagkakaloob sa kanila ang lubos na gantimpala at sila ay daragdagan pa mula sa Kanyang biyaya. Ngunit yung mga humamak di nagpahalaga sa Kanya at naging mapagmalaki, sila ay Kanyang parurusahan ng mahapding parusa. At bukod sa Allah, sila ay walang ibang matatagpuan para sa kanila ng wali, tagapangalaga at ng makatutulong. O sangkatauhan, katiyakan, dumating na sa inyo ang isang patunay, si Muhammad, bilang sugo mula sa inyong Panginoon, at aming ibinaba o ipinahayag para sa inyo ang isang hayag na liwanag, ang Quran. Kaya iyong mga tunay at tapat na naniniwala sa Allah at mahigpit na tumatangan sa Kanyang mga kautusan, paalala at mga tagubilin, sila ay Kanyang papapasukin sa Kanyang habag at biyaya o ang walang hanggang ligaya sa paraiso, at sila ay papatnubayan sa Kanya tungo sa matuwid na landas. Sila ay humihiling sa iyo ng kaukulang pasya. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, ang Allah ay nagbibigay sa inyo ng pasya tungkol sa kalala bilang mga tagapagmana. Kung ang isang lalaki ay namatay na walang naiwang anak, subalit may naiwang kapatid na babae, sa kanya, sa kapatid na babae, ang kalahati ng naiwang pamana, at kanyang mamanahin ng kapatid na lalaki ang lahat kung ang namatay ay babaeng walang naiwang anak. Kung may naiwang dalawa o higit pang kapatid na babae, sila ay may 2/3 bahagi ng naiwang pamana, at kung ang naiwang magkapatid ay lalaki at babae, ang lalaki ay may bahaging katumbas ng pamana sa 2 babae. Ginagawang malino ng Allah ang Kanyang mga batas ay tuntunin sa inyo upang kayo ay hindi mapaligaw, at ang Allah ay maalam ng lahat ng bagay.